Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Sa relasyon, ang pipiliin ng babae ay isang lalaki na ang tingin niya ay mamahalin siya ng lubos, aalagaan siya at syempre yung proprotekta sa kanya. Gusto natin na kapag kasama natin ang lalaki na iyon, pakiramdam natin ay ligtas na ligtas tayo. Pero paano na lang kung ang lalaking mismong iyong pinili ay nananakit sa iyo ng paulit-ulit? Mananatili ka ba sa relasyon o iiwan ang lalaki? Para sa araw na ito, yan ang mga kwento sa ating storya ngayon. Ang pagkatuklas. June 25, 2023, malakas na sigawan ang narinig ng isang ginang sa katabing bahay. Dali-dali siyang nagpunta doon kung saan nakatira ang kanyang anak. Laking gulat ng babae na makita mismo ng dalawa niyang mga mata na sinaksak ang kanyang anak na si Clexie. Matapos ang krimen, isang lalaki ang biglang tumakas mula sa bahay. Ano ang dahilan at sinapit iyon ni Clexie? Sino naman kaya ang lalaking nagawang patayin si Clexie? Ang babaeng biktima ay kinilalang si Clexie Ilacad, 26 years old. Panganay si Clexie sa magkakapatid at nagmula ang kanyang pamilya sa Mountain Province. Siya ay ipinanganak ng November 7, 1996. Fourth-year college na noon si Clexie at kumukuha ng kursong education. Nagpa-practice ng teaching noon si Clexie at ilang buwan na lang sana ay gagraduate na ito. Taong 2021 nang makilala ni Clexie ang lalaki na si Rodante Palangdao o Dante, 37 years old, isang driver. Nag-apply noon si Dante sa pamilya ni Clexie bilang driver dahil meron silang business ng mga kahoy na muebles. May una ng anak si Dante sa dati nitong kinakasama. Kalaunan, naging malapit si Clexie at Dante sa isa't isa. Nabighani ang lalaki sa ganda ni Clexie at tila binabantayan na ito lagi ang dalaga. Lahat ay ginawa ni Dante para ligawan si Clexie. Hanggang sa nahulog na rin ang loob ng babae kay Dante at nagsimula na ang relasyon ng dalawa. Makalipas lang ang ilang buwan, nabuntis ni Dante si Clexie. Doon na rin inamin ng dalaga sa kanyang ina na si Bridget ang namamagitan sa kanila ni Dante. Hindi naman matanggap ni Bridget ang lalaking napili ng kanyang anak. Ayon kasi kay Bridget, ayaw niyang mapangasawa ni Clexie ang taong may kaso dahil sa ipinagbabawal na gamot at iligal na baril. Sa galit ni Bridget, pinalayas niya si Dante at pinaalis din bilang driver. Subalit kahit na ganon, ipinaglaban ni Clexie ang pagmamahal niya kay Dante kaya ipinagpatuloy nila ang kanilang relasyon. Labag man sa kalooban, tinanggap na lang ni Bridget ang relasyon ng kanyang anak kay Dante. Na-realize kasi ni Bridget na ang taong pipiliin na mahalin ng kanyang anak ay dapat hindi niya didiktahan. Kaya naman nagsama na sa isang bahay sina Dante at Clexie. Hanggang sa nagbunga ang kanilang pagsasama at ipinanganak ni Clexie ang anak nila na Dante na isang lalaki. Subalit na-diagnose ang bata na may sakit sa atay. Nakita ni Bridget ang pagsisikap na magkasintahan para ipagamot ang kanilang anak. Nagnegosyo si Clexie ng kung ano-ano at kung kani-kanino siya lumalapit para lang humingi ng tulong para sa kanyang anak. Nagpasya na rin si Clexie na siya na mismo ang magiging liver donor ng kanyang anak para madugtungan ang buhay ng bata. Naging mabuting tatay naman at kinakasama si Dante sa kanyang mag-ina. Nagtatrabaho din ang lalaki para maipangtustos sa panggastos sa gamutan ng kanilang anak. Pero sa lahat ng pagsisikap ni Clexie, nagawa pa siyang paghinalaan ng masama ni Dante. Tingin kasi ni Dante may ibang lalaki si Clexie dahil lagi itong alis ng alis. Ipinaliwanag naman ni Clexie sa kanya na inaasikaso niya kasi ang passport nilang mag-ina para sa operasyon sa India dahil sa sakit ng kanilang anak. Kasama pa nga ni Clexie ang kanyang nanay na si Bridget sa pag-alis. Hindi naman maiwasan ni Bridget na pagsabihan ang kinakasama ng kanyang anak. Sinabi rin niya noon kay Clexie na tinatanggap niya na lang si Dante
dahil mahal ni Clexie ang lalaki. Dagdag pa niya, huwag naman daw sanang magbulag-bulagan si Clexie na hindi talaga maganda ang pag-uugali ng kanyang live-in partner. Mas nagalit pa si Bridget kay Dante nang sumagot itong alam raw ng buong pamilya ni Clexie na may ibang lalaki ito at pinagtatakpan pa nila. Sa isang pagkakataon naman, pinagdudahan ni Dante ang isa sa mga pinsan ni Clexie. Bukod doon, akala niya lahat ng lalaking nakakasalamuha ni Clexie ay kanyang kalaguyo. At dahil doon, dito na nagsimulang laging mag-away sina Clexie at Dante. May pagkakataon naman na habang nasa trabaho si Dante, tumatawag pa ito sa kanyang binatang anak para lang i-check si Clexie ng madaling araw. Ipapakita sa video call ng binata ang buong bahay, likod ng cabinet at pati ang ilalim ng kama ni Clexie para masigurado na walang ibang lalaki sa loob ng bahay. Sa paglipas ng mga araw, lalo pang naging seloso si Dante. Pinagbabantaan pa nga ng lalaki ang kanyang kinakasama kung sakaling lolokohin siya ni Clexie ay may gagawin siyang masama sa kanya. Nabahala na din ang nanay ni Clexie sa ikinikilos ni Dante. Pagdaan ng mga araw, pinatigil na ni Bridget si Dante sa pagtatrabaho para mabantayan na nito ang kanyang mag-ina. Naging maayos naman ang relasyon ni Clexie at Dante nang tumigil na sa paghahanap buhay si Dante. Ang pangyayari. June 25, 2023, nang hapon na iyon ay umalis si Dante para bumili ng gamot ng kanyang anak. Nagsanla pa nga umano si Dante ng cellphone para lang may pera pambili ng pangangailangan ng bata. Pero lumipas na ang maghapon ay hindi pa rin nakakauwi si Dante, kaya nagpasya na lang si Clexie na umalis para bumili ng mga gamot at gamit. Saktong pag-alis ni Clexie ay saka naman dumating si Dante. At nang naabutan niya sa bahay ay si Bridget na lamang. Hindi nagustuhan ni Dante nang malaman na umalis si Clexie at hindi lamang siya inantay sa bahay. Makalipas ang ilang oras, nakauwi na si Clexie at pinauwi na rin niya ang kanyang nanay. Maya-maya pa ay nag-away na si Clexie at Dante dahil hinala ng lalaki nakipagkita si Clexie sa ibang lalaki. Mariin namang itinanggi ni Clexie ang bintang sa kanya ni Dante. Ipinaliwanag niya sa kanyang live-in partner na kailangan na kasi ng kanilang anak ng diaper kaya siya ay umalis. Dagdag pa niya, inuna pa raw kasi ni Dante ang pagtambay kaysa bumili ng mga gamot at diaper. Nagalit si Dante sa mga sinabi ng kanyang kinakasama. Dagdag sumbad pa umano ni Clexie, ipinaglaban niya si Dante laban sa kanyang pamilya kahit na may hindi magandang nakaraan ito. Doon na daw tila nagpintig ang tenga ng lalaki at nagdilim na rin ang paningin niya kay Clexie. Kinuha ni Dante ang isang patalim at sinaksak si Clexie. Ilang beses niya itong ginawa bago dumating si Bridget. Nakita mismo ni Bridget ang ginawang masama sa kanyang anak ni Dante. Hindi nagawang awatin ng ginang si Dante dahil pinagbantaan niya ito na siya rin ay sasaktan kung siya ay mangingialam. Walang nagawa si Bridget at nagsisisigaw na lamang ng tulong. Matapos ang krimen, agad na tumakas si Dante at nagtago. Mabilis namang dumating ang iba pang mga kamag-anak ni Clexie para itakbo siya sa ospital. Dinala nila si Clexie sa pinakamalapit na ospital para agad siyang magamot. Subalit sa kasamang palad, si Clexie ay idineklarang dead on arrival sa ospital. Ang investigasyon. Nang gabi na iyon, agad nagsimula ng investigasyon ang mga pulis. Sa pinangyarihan ng krimen, nakita ng mga pulis ang dugo sa sahig ng kwarto. Subalit ang ginamit na patalim ay hindi na nila na-recover pa. Nakausap ng mga pulis ang nanay ng biktima. Ayon kay Bridget, nakita niya ang buong pangyayari at itinutuloy niya si Dante bilang suspect. Kaya't nagsagawa ng isang hot pursuit operation ang mga pulis. Ngunit bigo silang mahanap si Dante. Takot na takot pa rin sina Bridget na baka balikan sila ni Dante dahil nakatakas ito. June 26, 2023, nang umaga na iyon ay sumuko si Dante sa police station at inamin na pinatay niya ang kinakasamang si Clexie.
Subalit nanindigan siya na hindi niya sinasadya ang mga pangyayari. Dagdag pa ni Dante, selos ang nagtulak sa kanya kaya niya nagawa ang krimen. Sa huli, sinabi ni Dante na nagsisisi siya sa kanyang nagawa. Sa harap naman ni Bridget nanghingi ng sorry si Dante at siya lang ang dapat daw sisihin sa nangyari. Handa raw siyang pagdusahan kung anuman ang magiging kapalit ng kanyang ginawa. Nang araw din na iyon ay kinasuhan ng murder si Dante at ikinulong. Nanawagan naman si Bridget na sana ay may tumulong sa kanila para maoperahan ang naiwang anak ni Clexie. Dahil wala na si Clexie, wala ng donor ang kanyang anak. Magpahanggang ngayon ay wala pa ring lumalabas na hatol kay Dante at kasalukuyan pa rin siyang nakakulong. Para sa pangalawa nating kwento, kapag sinabing February, agad na pumapasok sa ating isip ay araw ng Valentine's Day o araw ng mga puso. Ito ay espesyal na araw para sa mga taong nagmamahalan. Subalit hindi na ito ang tatatak sa isip ng mga taong naulila ng isang babaeng pinaslang mismo sa araw ng Valentine's Day. Ang pagkatuklas. Araw ng mga puso kaya busy ang nakararami noon sa kanilang mga date. Sa kabilang banda naman, sigawan at hiyawan ang naririnig ng dalawang lalaki mula sa katabi nilang paupahang kwarto. Maya-maya, narinig na lang nila ang tinig ng isang babaeng humihingi ng tulong. Pinuntahan ng dalawang lalaki ang kwarto kung saan nanggagaling ang babaeng humihingi ng tulong. Nakita nila ang isang lalaki na lumabas mula sa kwarto at isang babae na duguan sa sahig. Subalit bago pa man matulungan ng mga lalaki ang biktima, bumalik ang lalaki at muling sinaksak ang babae. At sa kasamang palad, binawian na ng buhay ang babae na si Jerlyn. Sino ang may motibo na gawin iyon kay Jerlyn? At ano ang dahilan bakit niya sinapit ang krimen? Ang babaeng biktima ay kinalalang si Jerlyn Flores, 27 years old. Siya ay nagmula sa Abuyog, Leyte at panganay sa dalawang magkakapatid. Ipinanganak si Jerlyn noong October 16, 1988. Tendera ng gulay sa palengke ang mga magulang ni Jerlyn. Dahil sa hirap, 17 years old pa lamang ay lumuwas na ng Maynila si Jerlyn para magtrabaho. Naging isang waitress ang dalaga sa isang restaurant kung saan niya nakilala ang lalaking si Benny Bernal, 36 years old. Si Benny ay nagmula sa Iloilo at siya ay cook sa isang restaurant. Agad na nagkamabutihan sina Jerlyn at Benny. Kaya kalaunan nagkaroon na sila ng isang relasyon. Makalipas ang isang taon, nabuntis na si Jerlyn kaya nagpasya na ang magkasintahan na sa Leyte na lang manirahan. Maayos naman ang naging pagsasama ng dalawa at doon na nga isinilang ang anak ni Jerlyn. Subalit makalipas ang ilang buwan, lumabas na ang tunay na ugali ni Benny. Sa tuwing malalasing kasi ang lalaki, pinagbibintangan niyang may ibang lalaki si Jerlyn at sinasaktan niya din ang babae. Dahil sa nangyari, napilitan ang mga magulang ni Jerlyn na paghiwalayin na si Jerlyn at si Benny. Bumalik sa Maynila si Benny habang naiwan naman ang kanyang mag-ina sa Leyte. Nahirapan si Jerlyn na mag-isa lang niyang tinataguyod ang kanyang anak. Kaya naman nagdesisyon ang babae na magpunta muli sa Maynila para magtrabaho. Naiwan ang kanyang anak sa pangangalaga ng kanyang mga magulang. Naging isang sales lady si Jerlyn sa isang jewelry shop sa Divisoria. Halos lahat ng sinasahod noon ni Jerlyn ay pinapadala niya para sa kanyang kapatid, anak at mga magulang. At sa Maynila, muling nag-cruise ang landas sina Jerlyn at Benny. Nagkabalikan ang dalawa at nagsama pa nga sa iisang paupahan sa kwarto sa Santa Cruz. Habang nasa trabaho si Jerlyn, naging isang tricycle driver naman si Benny. Ayon sa isang kapitbahay ng dalawa na si Alma, masaya naman ang pagsasama ni Jerlyn at Benny. Lagi raw itong namamalengke magkasama at araw-araw sinusundo ni Benny si Jerlyn sa trabaho. Hindi rin niya narinig o nakita ni isang beses na nag-away ang magkarelasyon. Makikita nga sa social media post ni Jerlyn ang mga sweet na larawan nila ni Benny.
Subalit tulad ng ibang magkasintahan, hindi maiwasan ng dalawa na magkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Ang hindi alam ng lahat, madalas pang nauuwi sa pananakit ni Benny ang away nila ni Jerlyn. Taong 2016, hindi na kinaya pa ni Jerlyn ang trato sa kanya ni Benny. Kaya naman, nakipaghiwalay na siya kay Benny at umalis sa inuupahan nilang kwarto. Ayon pa nga sa kapitbahay, nalulong na raw kasi si Benny sa ipinagbabawal na gamot kaya naging tamang hinala ito sa kanyang kinakasama. Pero kahit na ganon, sinubukan pa rin ng lalaki na suyuin si Jerlyn. Ang pangyayari. February 14, 2016, muling sinubukan ni Benny na kausapin si Jerlyn ngunit ayaw na ng babae na makipag-usap pa sa kanya. Kaya naman, pweresahang binitbit ng lalaki ang kanyang dating live-in partner papunta sa inuupahan nilang kwarto. Nakunan pa nga sa CCTV ang pagbitbit ni Benny kay Jerlyn. Nang nasa kwarto na, muling nag-away ang dalawa. Narinig naman ng kanilang mga kapitbahay ang sigawan ng mga ito. Ang akala nila, simpleng away lamang na magkasintahan ang nangyayari. Subalit lingid sa kanilang kaalaman, may nangyayari na palang masama. Gusto ni Benny na bumalik na si Jerlyn sa kanya pero nanindigan ang babae na ayaw na niya. Kaya naman dahil sa kanyang galit, kumuha ng isang patalim si Benny. Sinaksak niya ito ng maraming beses at lumabas uli saglit sa kwarto. Narinig ng dalawang lalaki ang sigaw ni Jerlyn at nais nilang tulungan ito. Pero hindi na nila nagawa pa dahil muling bumalik sa loob ng kwarto si Benny at muling sinaksak si Jerlyn. Matapos ang krimen, mabilis na tumakas si Benny at nahagip pa nga ng CCTV ang kanyang pagtakbo. May isa pa ngang nakakita sa lalaki na duguan at itinapon ang ginamit na patalim. Agad na tumawag ng mga pulis ang kawani ng barangay na unang rumesponde sa nangyari kay Jerlyn. Sa pagdating ng mga pulis, nadatnan nila ang biktima na wala ng buhay at napakagulo ng kwarto. Ang investigasyon. Sa investigasyon, lumalabas na nagawa pang manlaban ni Jerlyn sa sospek. Sa panayam ng mga pulis sa mga kapitbahay, tinukoy nila na si Benny ang gumawa ng krimen. Dahil dito, isang manhunt operation ang isinagawa ng mga pulis para mahanap si Benny. Ipinaalam naman ng mga pulis sa pamilya ni Jerlyn ang masamang nangyari sa kanya. Labis ang naramdamang hinagpis ng mga magulang ni Jerlyn nang malaman ang balita. Hindi nila akalain na mawawala ang kanilang anak dahil pa mismo sa taong pinagkatiwalaan nilang mag-alaga at magmahal dito. Isang text naman ang natanggap ng nanay ni Jerlyn mula kay Benny. Ayon sa text, gusto ni Benny na puntahan ng nanay ni Jerlyn si Jerlyn dahil napatay niya ang babae dahil sa sobrang galit at selos. Sigaw naman nila ay hustisya para sa napakabait na taong si Jerlyn. Sinampahan naman ng kasong murder si Benny dahil sa pagpatay niya kay Jerlyn. Nang hindi siya mahanap ng mga pulis, itinuring siyang wanted ng mga ito. August 2017, lumabas ang warrant of arrest para kay Benny. Sa kasalukuyan, wala pang lumalabas na update kung nahuli na ba si Benny at kung pinagbabayaran niya ang ginawa niya kay Jerlyn. Ano ang masasabi niyo sa ating mga kwento ngayon? Ano ang pagkakapareho ng mga biktima at sinapit nila ang krimen? Sa tingin nyo, maiiwasan kaya nila ang nangyari kung una pa lang ay iniwan na nila ang mga lalaking kanilang napili? Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!